Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 31, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 14, verse 1 to 6. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya't tinanong niya ang mga Pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling siya at saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit sa araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po sa inyong lahat. October 31 na. May pagkakataon bang nahihirapan kang tumulong kasi baka bawal? O kaya pag tumulong ka, baka masabihan ka ng iba? Yung gusto mo sanang gumawa ng mabuti, pero may takot o agam-agam kasi baka labag sa patakaran o yon ay hindi ayon sa sistema. Kung meron kang ganitong karanasan, ito rin ang tanong ng puso mo ngayon. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang batas o ang awa? Is it the law or mercy? Sa gospel natin ngayon, ipinakita ni Jesus ang isang matinding pagkakaiba ng pananaw. Sa isang araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, inanyayahan siya ng mga Pariseyo sa hapunan. At habang naroon, nakita niya ang isang lalaki na namamanas. Tinanong ni Jesus, matuwid bang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Tahimik lang ang mga Pariseyo, kaya ang ginawa ni Jesus, ginawa niya kung ano ang tama. Pinagaling niya ang lalaki at sinabi niya, "Kung ang anak ba ninyo o may baka kayo na nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon?" Ano ang mensahe ng gospel natin sa araw na ito? Una, ang awa at kabutihan ay hindi kailanman dapat ipagpaliban dahil lang sa patakaran. Hindi binabasura ni Jesus ang batas, kundi itinatama niya ang puso sa likod ng batas. Ang batas ay ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi para hadlangan ito. Kung tutuusin, marami tayong araw ng Sabat moments sa buhay natin. Yun bang alam mong tama ang dapat gawin, pero may takot na baka mali sa paningin ng iba? Halimbawa, gusto mong tumulong sa isang taong may utang na loob ka, pero sabi ng iba, "Naku, hayaan mo siya. Aral yan para sa kanya." O kaya ay baka gusto mong magpatawad, pero sinasabi ng nasa paligid mo, "Wag muna. Dapat turuan mo siya ng leksyon." Meron ba kayong mga ganyan? Pero gaya ni Jesus, ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot kumilos kahit labas sa routine. Ang kabutihan kapag totoo ay laging mas priority rather than formality. Kasi sa harap ng Diyos, yung puso natin ang sinusukat at hindi ang ritual. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Meron bang pagkakataon na naging mas istrikto ako kaysa mahabagin? Aray ko po. Sa totoo lang, tinatamaan din ako ng gospel na ito. Kasi sa aking mga estudyante, kahapon, naalala ko, napaka-istrikto ko. Hindi ko pinayagang bigyan ng quiz.
Pero salamat sa gospel na ito. Nag-chat na ako sa kanila. Sige kako, special class. Alam nyo po, challenging lagi yung pagninilay, ano? Kahit si Brother Sam, tinutokso rin tayo ng demonyo na maging ibang tao. Pero mabuti na lang may ganitong gospel para bumalik tayo. Tanungin din natin ang ating sarili. May tao bang naghihintay lang ng kaunting awa o tulong mula sa iyo? Huwag mo nang ipagpaliban. Pagbigyan mo na. Kaya sa araw na to, ang hamon sa atin, maging sensitive sa pangangailangan ng iba. Kapag may nakikita kang nangangailangan, tulungan agad kahit nasa simpleng paraan. Lalong-lalo na ngayong October 31, nag-uuwian na sila. Nag-uuwian na ang mga Disney princess. Nag-uuwian na ang bawat miyembro ng pamilya. Be sensitive. Let us pray. Panginoon, turuan mo po kaming maging kagaya mo na mas pinipili ang awa kaysa sa rules, kaysa sa alintuntunin. Mas pinili ang pagmamahal kaysa sa pamantayan. Pawiin mo ang aking pagiging mapanghusga at palitan ito ng pusong marunong umunawa. Sa bawat desisyon namin, naway ang kabutihan ng manaig upang mas lalo kaming lumalim sa pananampalataya at mamunga sa pagmamahal at mabubuting gawa. Amen. Friends, i-share natin yung gospel natin for today sa ating mga kapamilya, sa ating mga ka-GC, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga classmates. Nako, malaki ang naitutulong nito. Malaki ang natutulong ng salita ng Diyos. Baka ito yung awa. Ito yung mensahe ng awa na hinihintay nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.